Isang magiliw na pagbati po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat paglalakbay ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa o sa taas ng mga pader nito. Paano kung ang pinakamarangyang mansyon ay siya palang pinakamalamig na bilangguan? At ang tanging susi para makalaya ay isang pag-ibig na hindi inaasahan mula sa isang taong hindi inaanyayahan? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwentong ito. Huminto ang sinasakyan niyang bus sa tapat ng isang naglalakihang bakal na tarangkahan. Sa itaas nito, sa masalimuot na disenyo ng mga bakal, nakaukit ang mga salitang Hacienda de Silangan, na palunok si Ligaya Santos o mas kilala sa tawag na Lia, habang pinagmamasdan ang dulo ng kanyang bagong paglalakbay. Ang sikat ng araw ay tila nahihiyang tumagos sa mga nagtataasang pader na bato na bumabakod sa buong lupain. Ang ganda ay hindi maikakaila, parang isang postcard mula sa isang panahong nakalipas. Ngunit sa likod ng ganda, may isang kakaibang pakiramdam. Isang lamig na hindi nagmumula sa hangin, kundi sa mismong katahimikan ng lugar. Itinulak ng gwardiya ang maliit na pinto sa gilid ng malaking tarangkahan. Tuloy po kayo, Ma'am Lia. Hinihintay na po kayo ni Senyora Mahalina. Bawat hakbang ni Lia sa loob ng bakuran ay tila isang pagpasok sa ibang mundo. Ang daanang bato ay napapalibutan ng hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay, ngunit walang ibon na umaawit. Ang damo ay kulay esmeralda, ngunit walang maririnig na halakhak ng bata. Para bang may sariling kaluluwa ang hasyenda, isang kaluluwang malamig at malungkot. Sa dulo ng daanan ay ang mansyon, puti, malaki at marilag, na may malalaking bintanang salamin na tila mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Bumukas ang malaking pinto gawa sa nara bago pa man siya makakatok. Isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling bestidang sutla ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang muka ay tila ipininta ng isang dalubhasang pintor. Ang mga labi nito ay may matamis na ngiti. Siya si Mahalina Montemayor. "You must be Ligaya," sabi nito. Ang boses ay kasing lambing ng musika. "I am Mahalina. Welcome to Hacienda de Silangan." "Magandang araw po, senyora." Magalang na sagot ni Lia, bahagyang yumukod. "Please, just call me Halina," sabi nito, kahit na ang tono ay nagpapahiwatig na mas gusto niya ang senyora. Iginaya siya nito papasok sa isang sala na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang mga muebles ay antigo, ang mga kurtina ay mabibigat, at isang malaking chandelier na gawa sa kristal ang nakabitin sa mataas na kisame. "I have very simple rules here, Lia," panimula ni Mahalina. Umupo ito sa isang silyang tila trono at nagdekwatro. Una, I expect cleanliness and order at all times. Pangalawa, you are here for the children and only for the children. Hindi mo kailangang makisalamuha sa ibang mga katulong. At ang pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Lia. Ang nangiti sa labi nito ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik, matalas at walang kabuhay-buhay. Ang trabaho mo ay alagaan sila, hindi mahalin sila. They are my husband's children. Your duty is to feed them, dress them, and make sure they do not cause any trouble. Naiintindihan mo ba? Tumango si Lia. Ang puso niya ay biglang nakaramdam ng kaba. "Oo po, senyora. Maliwanag po." "Good." Tumayo si Mahalina. "Halika, ipakikilala kita sa kanila." Dinala siya ni Mahalina sa isang malawak na silid-aralan sa ikalawang palapag. Nakaupo sa magkakahiwalay na mesa ang 5 batang babae. Lahat ay nakasuot ng magkakatulad na puting bestida. Nakayuko sila sa kani-kanilang libro, tila takot na gumawa ng kahit anong ingay. "Children,"
sabi ni Mahalina sa matigas na boses. Sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang 5 pares ng mga mata. Mga matang magaganda, ngunit walang kislap. Mga matang puno ng lungkot. "This is Ligaya, your new nanny." Walang sumagot, walang ngumiti. Tiningnan lang nila si Lia na para bang isa lang siyang panibagong muebles na idinagdag sa kanilang malamig na mundo. Ang pinakamatanda, marahil ay mga 15 anyos, ay may matapang na tingin. Ang dalawang magkamukha ay magkayakap ang mga braso. Ang isa ay tila malapit ng umiyak at ang pinakabata ay nakayakap sa isang luma at pudpud ng manika. Sila sina Sinag, Dalisay, Luningning, Mutya at ang bunso, si Liwayway. Walang ganang pagpapakilala ni Mahalina. "Iwan ko na sila sa'yo. Siguraduhin mong matatapos nila ang kanilang mga aralin bago maghapunan." At sa isang iglap, lumabas na ng silid si Mahalina. Iniwan si Lia kasama ang 5 malulungkot na anghel. Lumipas ang maghapon sa isang nakabibinging katahimikan. Sinubukan ni Lia na kausapin ang mga bata, ngunit tanging mga tango at iling lang ang isinasagot nila. Sa oras ng hapunan, nakaupo sila sa isang napakahabang mesa kasama si Mahalina. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato ang maririnig. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Lia sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng mansyon, hindi niya mapigilang isipin ang mga batang iyon. Nasaan ang kanilang ama? Bakit tila may isang mabigat na ulap ng kalungkutan na bumabalot sa buong pamamahay? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang iwaksi ang pakiramdam ng paninikip sa dibdib. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang pamilya. Gagawin niya ang kanyang tungkulin, iiwasan ang gulo, at mananatili sa kanyang lugar. Ngunit sa gitna ng gabi, nagising siya sa isang mahinang tunog. Isang tunog ng pag-iyak. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa katabing silid. Ang silid ng bunsong si Liwayway. Ang hikbi ay mahina, ngunit puno ng sakit, sapat na para durugin ang puso ng sino mang makarinig. Hindi na nakatiis si Lia. Lumabas siya ng kanyang kwarto at dahan-dahang naglakad palapit sa pinto ng bata. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok, para kahit paano ay maibsan ang kalungkutan ng munting anghel. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kahoy, isang pinto sa kanyang likuran ang biglang bumukas. Napatalon si Lia sa gulat at napalingon. Nakatayo sa dilim ng pasilyo si Mahalina, ang mukha ay hindi na nababalutan ng peking ngiti. Tanging anino at lamig na lang ang naroon. "Sa hasyenda na ito," sabi ni Mahalina sa isang boses na kasing lamig ng yelo, "matuto kang huwag makialam." Ang mga salita ni Mahalina ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Lia. Isang malamig na babala na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Sa mga sumunod na araw, mas pinili ni Lia na maging isang anino. Gumagalaw ng tahimik, sumusunod sa mga utos, at pinapanatili ang isang maingat na distansya. Ngunit habang ang kanyang bibig ay nananatiling tikom, ang kanyang mga mata ay bukas na bukas, at ang kanyang puso ay nakikita ang lahat. Nakikita niya kung paano halos hindi kumakain ang mga bata tuwing hapunan. Nakaupo sila ng tuwid. Ang mga mata ay nakatuon sa kanilang mga plato. Bawat isa ay tila natatakot na makalikha ng kahit anong ingay na maaaring makakuha ng atensyon ng kanilang madrasta. Si Mahalina, na nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna, ay madalas magbibitiw ng mga salitang matatalas na parang patalim. "Mutya, tigilan mo ang paglalaro sa pagkain mo. Hindi ka na sanggol." Sasabihin nito nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang kopita ng alak. Agad namang ibababa ni Mutya ang kanyang tinidor. Ang mga maliliit na kamay ay nanginginig. Isang gabi, matapos ang isa na namang tahimik at tensyonadong hapunan, narinig ni Lia ang mahinang pag-ungol mula sa silid ng mga bata. Nang sumilip siya,
Nakita niya si Dalisay na hawak ang kanyang tiyan. Gutom. Silang lahat ay gutom. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hinintay niyang tumahimik ang buong bahay nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, lalo na si Mahalina. Dahan-dahan siyang bumaba papunta sa kusina. Sa kabutihang palad, walang tao. Kumuha siya ng tinapay, at isang karton ng sariwang gatas. Inihanda niya ang mga ito sa isang tray na may kasamang maliliit na baso. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat hakbang pabalik sa itaas ay pinag-isipan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid-tulugan ng mga bata. Nakita niya silang nakaupo sa sahig, magkakasama sa isang sulok na tila mga munting ibon na nagsisiksikan para sa init. Nag-angat sila ng tingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at takot nang makita siya. "Ate Lia?" bulong ni Sinag. Nilapag ni Lia ang tray sa sahig at ngumiti ng buong pag-aalaga. "Shh!" mahina niyang sabi. "Kumain kayo. Lihim lang natin to." Nagkatinginan muna ang magkakapatid bago dahan-dahang lumapit. Ang kanilang pagkain ay mabilis, ngunit tahimik. Sa bawat subo ng tinapay at bawat lagok ng gatas, nakikita ni Lia ang unti-unting pagbabalik ng buhay sa kanilang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang kumain sila ng may gana. Iyon din ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi lang siya isang yaya. Siya ay naging kanilang kakampi sa dilim. Ang maliliit na kilos ng kabaitan ni Lia ay nagpatuloy. Isang araw, nakita niyang balisa si Luningning, ang mas tahimik sa kambal. Pabalik-balik ito sa malaking estante ng libro. Ang mga mata ay naghahanap. "May problema ba, Luningning?" malambing na tanong ni Lia. "Nawawala po." Halos pabulong na sagot ng bata. "Yung libro ko po. Yung paborito ko." "Anong libro ba yun?" "Mga kwento ni Lola Basyang." Sagot nito, ang boses ay nababasag na. "Bigay pa po yun ni Mama." Alam ni Lia na anumang bagay na nagpapaalala sa yumaong ina ng mga bata ay itinuturing na kontrabando ni Mahalina. Tinulungan ni Lia si Luningning na maghanap. Tiningnan nila ang bawat estante, ang bawat sulok. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, napansin ni Lia ang isang lumang baul sa ilalim ng bintana. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang kumot, naroon ang aklat, itinago, ngunit hindi nasira. Inabot ni Lia ang libro kay Luningning. Hinaplos ng bata ang pabalat na tila ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Tumingala siya kay Lia at sa unang pagkakataon, isang maliit, nahihiya, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Ang nangiting iyon, para kay Lia, ay mas maliwanag pa kaysa sa kristal na chandelier sa sala. Iyon ang kanyang unang tagumpay. Isang hapon, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa hasyenda. Ang mga katulong ay nag-apura. Si Mahalina ay nag-ayos ng sarili at isang pamilyar na kaba ang bumalot sa mga bata. Dumating ang isang itim at makintab na kotse. Bumaba mula rito ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng business suit. Si Amihan Montemayor, ang ama. Ang hari ng malamig na kahariang ito. Pumila ang mga bata sa may pintuan. Isang eksenang halatang sanay na sila. "Welcome home, Papa!" Sabay-sabay nilang sabi. Ngunit ang kanilang mga boses ay walang sigla. Hinalikan ni Amihan si Mahalina sa pisngi. Tumingin siya sa kanyang mga anak, ngunit ang tingin niya ay tila tumatagos lang sa kanila. Isang mabilis na tango ang ibinigay niya. "Kumusta ang biyahe mo, mahal?" tanong niya kay Mahalina. Ang atensyon ay agad na nalipat. "Nakakapagod, pero ayos lang. Nakuha mo ba ang kontrata?" sagot ni Mahalina. "Of course." Naglakad si Amihan papasok. Diretso sa kanyang opisina, ang maleta ay hawak na parang isang kalasag. Hindi niya tinanong ang mga anak kung kumusta ang kanilang araw. Hindi niya napansin ang bagong laso sa buhok ni Mutya o ang maliit na galos sa tuhod ni Liwayway. Para sa kanya, sila ay mga palamuti lamang sa bahay.
bahagi ng tanawin na matagal na niyang hindi pinapansin. Nakita ni Leah ang pagbagsak ng mga balikat ng mga bata, ang pagkawala ng kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, ang naramdaman niya para kay amihan ay hindi awa, kundi galit. Kinabukasan, habang abala si amihan sa kanyang opisina at si Mahalina ay may kausap sa telepono, nakita ni Leah si Sinag na malungkot na nakaupo sa tabi ng isang alikabuking piano sa silid musika. Mahina itong humuhuni ng isang pamilyar na himig. Ang ganda naman yan, sabi ni Leah. Nagulat si Sinag. Alam niyo po, sa'yo aking mahal, sagot ni Leah na may ngiti. Paboritong kanta yan ng lola ko. Kinuha ni Sinag ang isang luma at naninilaw ng songbook. Paborito din po ito ni Mama. Umupo si Leah sa tabi niya. Gusto mong subukan nating tugtugin? Sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang pananabik sa mukha ng dalagita. Dahan-dahan, tinuruan ni Leah si Sinag ng mga tamang nota. Ang kalawangin at malungkot na tunog ng piano ay unti-unting napalitan ng isang matamis na himig. Nagsilapitan ang 4 pang bata na upo sa sahig at nakinig. Sa loob ng ilang saglit, ang malamig na silid musika ay napuno ng init at ng alaala ng isang inang mapagmahal. Isang malakas na kalabog ng pinto ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Nakatayo doon si Mahalina. Ang mukha ay napupuno ng galit na hindi na maitago. Anong kabastusan ito? Sigaw niya. Mabilis siyang lumapit at walang awang hinablot ang songbook mula sa mga kamay ni Sinag. Mga basura mula sa nakaraan. Sa harap ng mga matang nanlalaki sa takot, pinunit ni Mahalina ang bawat pahina ng libro. Ang mga nota ng musika ay nagkalat sa sahig na parang mga luhang papel. Napatayo si Leah. Senyora, tama na po. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, humakbang si Sinag sa harapan ni Leah. Hinarap ang madrasta, ang katawan ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Huwag niyo siyang saktan, sigaw ni Sinag. Ang boses ay basag sa pinaghalong galit at luha. Kasinungalingan ang lahat ng pinapakita niyo. Isa kang halimaw. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Ang tunog ay matinis at malakas. Isang tunog na pumunit sa katahimikan ng buong hasyenda. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Sinag. Napahawak ang dalagita sa kanyang namumulang pisngi. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Natigilan ng lahat. Maging ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Nakatitig lang si Leah sa pulang marka sa mukha ni Sinag. Ang kanyang puso ay tumitibok sa galit at kawalan ng magawa. Ang digmaan sa Hacienda de Silangan ay hindi na isang lihim na labanan. Ngayon, nagkaroon na ito ng unang sugat. Ang tunog ng sampal na yon ay tila hindi nawala. Nanatili itong nakabitin sa hangin ng silid musika, isang malupit na marka sa katahimikan na matagal nang bumabalot sa Hacienda de Silangan. Walang sino man ang gumalaw. Ang 5 magkakapatid ay parang mga estatwang natigilan sa takot. Si Mahalina ay nakatayo pa rin. Ang dibdib ay tumataas bumababa. Isang kislap ng malupit na tagumpay ang makikita sa kanyang mga mata. Si Leah ang unang nakabawi. Sa isang iglap, nawala ang kanyang takot. At ang pumalit dito ay isang damdaming hindi pa niya naramdaman mula noong tumuntong siya sa hasyenda. Isang dalisay na galit. Mabilis niyang nilapitan si Sinag. Hinawakan ang nanginginig nitong mga balikat at iniharap sa kanya. Ang pisngi ng dalagita ay mapulang-mapula. May bakas ng 5 daliri ng madrasta nito. Ang mga luha ay malayang dumadaloy mula sa mga mata ni Sinag. Ngunit ang mga iyon ay hindi na lang luha ng kalungkutan, kundi pati na rin ng kahihiyan at pagtutol. Halika, mahinang sabi ni Leah. Ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig niyang mga kamay. Inakay niya si Sinag at ang 4 pang bata palabas ng silid, palayo sa nag-aapoy na tingin ni Mahalina.
Hindi niya nilingon ang babae. Sa sandaling iyon, hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga batang nasasaktan sa kanyang harapan. Dinala niya sila sa kanilang silid tulugan. Walang nagsalita habang isinasara niya ang pinto. Ang mga mas bata, sina Mutya at Liwayway, ay tahimik na umiiyak. Ang kambal na Dalisay at Luningning ay magkayakap. Ngunit si Sinag ay nakatayo lamang sa gitna ng silid. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang pisngi. Ang tingin ay blanko. Kumuha si Lia ng isang malinis na bimpo, binasa ito ng malamig na tubig mula sa pitsel at dahan-dahang lumapit kay Sinag. "Umupo ka muna," pakiusap niya. Sumunod ang dalagita na upo sa gilid ng kanyang kama. Maingat na idinampi ni Lia ang malamig na bimpo sa namumulang balat nito. Napapikit si Sinag sa sakit at kasabay ng pagpikit na yon, isang luha ang muling pumatak. Sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nagsimula nang mayanig sa isang tahimik na pag-iyak. Hindi ito ang pag-iyak ng isang bata. Ito ang pag-iyak ng isang taong matagal nang nagtitimpi na sa wakas ay nabasag na. Hinayaan lang siya ni Lia. Patuloy lang ang kanyang marahang pagdampi sa pisngi nito, isang simpleng kilos ng pagkalinga na nagsasabing, "Nandito lang ako." Nang bahagyang humupa ang kanyang pag-iyak, nagsalita si Sinag. Ang boses ay garalgal at puno ng sakit. Sa simula po nung nawala si Mama, nagbago ang lahat. Tumingin ito kay Lia. Ang mga mata ay puno ng kalungkutang hindi nababagay sa kanyang edad. Si Papa, para siyang naging multo sa sarili niyang bahay. Nandyan siya, pero wala naman talaga. At tapos, dumating siya. Hindi na niya kailangang pangalanan kung sino ang tinutukoy. Pinalitan niya ang lahat. Ang mga kurtina, ang mga gamit, pati na ang mga paboritong bulaklak ni Mama sa hardin. Sinubukan naming sabihin kay Papa, pero hindi siya nakikinig. Ang sabi niya, kailangan naming mag-move on. Pero paano kami mag-move on kung ang pumalit sa liwanag ay isang kadilimang tulad niya? Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumatarak sa puso ni Lia. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Lia na nakahawak sa bimpo. "Salamat po." Bulong nito. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sa kauna-unahang pagkakataon, isang bagong salita ang namutawi sa kanyang mga labi. "Ate Lia." Ang salitang ate ay tumagos sa puso ni Lia. Hindi na lang ito isang trabaho. Ito ay naging isang pananagutan, isang misyon. Kinabukasan, naramdaman agad ni Lia ang resulta ng pagsuway niya. Ang matamis na ngiti ni Mahalina ay bumalik, ngunit mas lason pa kaysa dati. Ipinakita niya ito sa harap ni Amihan. Sa oras ng almusal, habang nagtitimpla ng kape si Lia, narinig niya ang boses ni Mahalina mula sa komedor. "Amihan, mahal, nag-aalala lang ako sa pagiging rebelde ni Sinag." Sabi nito sa isang boses na puno ng pekeng pag-aalala. "At ang bagong yaya, mukhang hindi siya nakakatulong. Baka masyado siyang malambot." Hindi narinig ni Lia ang sagot ni Amihan. Ngunit nang dumaan ito sa kanyang tabi pagkatapos, isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol nito sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, "Pinagmamasdan kita." Naunawaan ni Lia. Ang lason ay kumalat na. Dahil dito, alam ni Lia na kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi niya kayang labanan ang mga kasinungalingan ni Mahalina sa pamamagitan ng salita, kaya't lalabanan niya ito sa gawa. Kinahapunan, tinipon niya ang mga bata. "Gusto niyo bang pumunta sa isang lugar na matagal niyo nang hindi napupuntahan?" Tanong niya na may kasamang misteryosong ngiti. Dinala niya sila sa likurang bahagi ng hardin, sa isang maliit na tarangkahang bakal na kinakalawang na. Sa likod nito ay isang bahagi ng hasyenda na tila kinalimutan na ng panahon. Ang damo ay mataas. Ang mga dating taniman ng bulaklak ay puno na ng damo. Sa gitna, naroon pa rin ang isang luma at kahoy na duyan na nakabitin sa isang malaking puno ng mangga, isang alaala ng mas masasayang araw.
Sa una, nag-atubili ang mga bata. Ngunit nang makita nila si Leah na nagsimulang magbunot ng damo, isa-isa silang lumapit. Si Sinag, gamit ang kanyang mga kamay, ay nilinis ang paligid ng isang nakaligtas na halaman ng rosas. Ang kambal ay natuwa nang makita ang isang tutubi. Tinulungan ni Leah si Mutya at Liwayway na umakyat sa duyan at marahang itinulak ito. At doon, sa gitna ng kinalimutan nilang paraiso, isang tunog ang muling umalingaw-ngaw, isang tunog na mas matagal nang nawala kaysa sa mga bulaklak, halakhak, isang tunay, masaya, at malakas na halakhak mula sa 5 magkakapatid. Ngunit ang tunog ng kaligayahan sa hasyenda na ito ay isang imbitasyon sa panganib. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Leah sa kusina para uminom ng tubig, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Nasisiyahan ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Humarap si Leah. Trabaho ko po ang alagaan sila, senyora. Sinabi ko sa'yo, alagaan, hindi palayawin, hindi bigyan ng mga ideya. Sagot ni Mahalina. Humakbang ito palapit. Ang peking ng ngiti ay ganap nang nawala. Akala mo ba hindi ko alam? Ligaya Santos, mula sa isang maliit na baryo sa Laguna. May sakit ang nanay mo, hindi ba? At isang kapatid na pinapaaral mo. Nanlamig si Leah. Paano nito nalaman ang lahat ng iyon? Tingin mo ba mahirap para sa akin na sirain ang lahat ng iyon? Patuloy ni Mahalina. Ang bawat salita ay tila isang paghipo ng ahas. Isang tawag lang, Leah. Isang tawag lang sa may-ari ng lupang tinitirhan nyo. Isang tawag lang sa scholarship foundation ng kapatid mo. At ang maliit at kaawa-awa mong mundo ay guguho. Ito na ang ultimatum. Ang lason ay hindi na nakatago sa matatamis na salita. Ito na, hayagan at nakamamatay. Umalis ka, utos ni Mahalina. Umalis ka sa pamamahay na ito, bukas na bukas din. O sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati ang pamilya mo. Nakatitig si Mahalina, naghihintay ng takot, ng pag-iyak, ng pagsuko. At naramdaman ni Leah ang takot. Isang matinding takot para sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isa pang imahe na lumitaw sa kanyang isipan. Ang tawa ng mga bata sa hardin, ang luha sa mga mata ni Sinag, at ang salitang bumago sa lahat. Ate Leah. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya si Mahalina ng diretso sa mga mata. Ang takot ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon. Hindi po ako aalis. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit hindi nababasag. Hindi po ako aalis hanggat kailangan ako ng mga bata. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang pagsuway ni Leah ay naghahasik ng isang bagong uri ng katahimikan sa Hacienda de Silangan. Hindi na ito ang dating katahimikang dala ng kalungkutan, kundi isang katahimikang puno ng tensyon. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Si Mahalina ay hindi na nagtangkang ngumiti kay Leah. Ang bawat tingin niya ay isang patalim. Ang bawat utos ay may kasamang diin. Alam ni Leah na bawat galaw niya ay binabantayan. Alam niyang isang pagkakamali lang at tutuparin ni Mahalina ang banta nito. Ngunit ang takot ay may kasamang tapang. Ang pagbabanta ni Mahalina ay hindi nagpatinag kay Leah. Sa halip, ito ang nagtulak sa kanya na maging mas maingat, mas matalino. Hindi na lang niya pinoprotektahan ang mga bata. Pinoprotektahan na rin niya ang kanilang maliit na alyansa. Isang hapon, habang naglalaro sila sa lihim na hardin, tinipon ni Leah ang 5 magkakapatid. Makinig kayo. Mahina niyang sabi. Mula ngayon, kailangan natin ng mga senyas. Isang paraan para mag-usap kahit na nakatingin siya. Nagkatinginan ng mga bata, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa at kaunting pananabik. Isang maliit na sikreto sa gitna ng isang malaking kasinungalingan.
Itinuro ni Leah. Kapag hinawakan ko ang aking ilong, ibig sabihin, panganib. Mag-ingat kayo sa sinasabi nyo. Kapag inilagay ko ang kamay ko sa dibdib ko, ibig sabihin, ligtas ang lahat. At kapag kailangan nyo ako kahit anong oras, kumamot lang kayo sa likod ng tenga nyo. Kahit hindi ako nakatingin, makikita ko. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at nasubok ang kanilang sistema. Kinabukasan, habang nagmemeryenda, aksidenteng natabig ni Dalisay ang kanyang baso ng tubig. Ang malamig na likido ay tumapon sa mamahaling bestida ni Mahalina. Wala kang kwentang bata. Ang sigaw ni Mahalina. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkainis tungo sa purong galit. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sorry po. Nanginginig na, sabi ni Dalisay. Ang mukha ay namumutla sa takot. Hindi pinansin ni Mahalina ang kanyang paghingi ng tawad. Hinila niya ang bata sa braso. Matagal ka ng pasaway. Dahil dyan, matututo ka ng leksyon. Senyora, aksidente lang po. Pakiusap ni Leah, sinusubukang humarang. Ngunit tinulak lang siya ni Mahalina. Hinila nito si Dalisay papunta sa isang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan, isang bodega na madilim at walang bintana. Diyan ka lang hanggang sa matuto ka. Sigaw nito at malakas na isinara ang pinto, kasabay ng tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura. Narinig ni Leah ang mga hikbi ni Dalisay mula sa loob. Ang ibang mga bata ay napayakap na lang sa kanya, nanginginig sa takot. Nagdilim ang paningin ni Leah sa galit, ngunit nang makita niya ang nagbabantang tingin ni Mahalina, hinawakan niya ang kanyang ilong, ang senyas. Tumahimik ang mga bata, ngunit ang kanilang mga mata ay sumisigaw ng pagtutol. Lumipas ang ilang oras. Sa oras ng hapunan, hindi pinalabas si Dalisay. Si Amihan, na abala sa isang video call sa kanyang opisina, ay walang kamalay-malay sa nangyayari sa sarili niyang pamamahay. Gabi na nang sa wakas, ay buksan ni Mahalina ang pinto ng bodega. Si Dalisay ay lumabas na nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot sa dilim. Nang gabi ring iyon, sa kanilang silid, nagsimulang lagnatin si Dalisay. Binabangungot ito, sumisigaw ng patawad habang tulog. Alam ni Leah na kailangan niya ng gamot. Ang gamot para sa lagnat ay nasa medicine cabinet sa unang palapag, malapit sa malaking library. Hinintay niyang muli na ang buong bahay ay balutin ng katahimikan. 11:00 na ng gabi. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto, ang tanging dala ay ang liwanag mula sa kanyang cellphone. Ang pasilyo ng mansyon ay mas nakakatakot sa gabi. Ang mga larawan ng mga ninuno ng pamilya, Montemayor sa dingding, ay tila may mga matang sumusunod sa kanya. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nang malapit na siya sa hagdanan, isang sinag ng liwanag ang nakakuha ng kanyang atensyon. Galing ito sa library. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Kasabay ng liwanag ay isang boses. Ang boses ni Mahalina. Ngunit iba ang tono. Hindi ito galit o masungit. Ito ay malambing, puno ng lihim, at mapanukso. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahan siyang lumapit. Itinago niya ang sarili sa likod ng isang malaki at mabigat na pulang kurtina sa pasilyo, sa isang lugar kung saan sapat lang ang siwang para makita niya ang loob ng library. Nakatalikod si Mahalina, nakaupo sa desk ni Amihan, may hawak na telepono. Oo na, alam ko, sabi nito sa malambing na boses. Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Isang saglit na katahimikan. Nasa akin na ang mga papeles para sa bagong investment. Isang pirma na lang ni Amihan ang kailangan. Isang huling malaking transfer. At tapos na ang lahat. Napakunot ang noon ni Leah. Transfer? Investment? Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Mahalina. Madali lang tong mapipirmahan ni Amihan. Bulag pa rin yon sa pagtitiwala sa akin.
Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawang nagpanginig kay Leah. At tungkol sa mga pabigat niya, may plano na ako dyan, hihintayin ko lang ang tamang panahon. Kapag dumating na ang bagyo na sinasabi sa balita. Bagyo? Ano ang kinalaman ng bagyo sa lahat ng ito? Sige na, ibababa ko na to. Baka may makarinig pa. Basta konting tiis na lang, mahal. Kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Amihan, malaya na tayo. Isang halik ang ipinadala nito sa telepono bago ito ibinaba. Nanatili si Leah sa kanyang pinagtataguan. Ang puso niya ay dumadagundong. Ang kanyang isipan ay nagtatahi-tahi ng mga salita. Transfer, pirma, bagyo, malaya na tayo. Hindi ito isang simpleng usapan. Ito ay isang plano. Isang masamang balak. Sa sobrang pagkabigla, hindi niya namalayan ang kanyang pag-atras. Isang maliit na hakbang, ngunit sapat na yon. Ang isang luma at maluwag na tabla sa sahig ay gumawa ng isang mahina, ngunit malinaw na tunog sa katahimikan ng gabi. Kriyak! Sa loob ng library, ang paggalaw ni Mahalina ay biglang natigil. Ang katahimikan ay naging mabigat at nakakakilabot. Narinig ni Leah ang dahan-dahang pag-ikot ng silya nito. Sino yan? Ang tanong ay bumagsak sa dilim na parang isang palakol. Ang tanong ni Mahalina ay parang isang patalim na sumaksak sa katahimikan. Sino yan? Nanigas si Leah sa likod ng kurtina. Ang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay agad niyang tinakpan ng kanyang kamay. Ang buong katawan niya ay naging yelo. Isang maling galaw at tapos na ang lahat. Narinig niya ang dahan-dahang pagtayo ni Mahalina mula sa silya. Bawat tunog ng takong nito sa sahig na kahoy ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Papalapit ito sa pinto. May tao ba riyan? Ulit ni Mahalina. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Nanalangin si Leah sa lahat ng santong alam niya. Isiniksik niya ang sarili sa pinakamadilim na bahagi ng sulok sa pagitan ng kurtina at ng pader. Biglang, mula sa ikalawang palapag, isang mahinang kaluskos ang narinig, sinundan ng isang tunog ng pag-ungol. Ang pusa ng mansyon, na laging natutulog sa pasilyo, ay nag-inat at gumawa ng ingay. Natigilan si Mahalina. Narinig niya ang boses nito na bumulong sa sarili. Pusang yon. Isang buntong hininga ng inis. Narinig ni Leah ang mga yabag nito pabalik sa desk. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang pagpatay sa ilaw at ang pagsara ng pinto ng library. Sumunod ang mga yabag nito paakyat sa hagdanan, papalayo, hanggang sa ang buong unang palapag ay muling binalot ng ganap na katahimikan. Nanatili si Leah sa kanyang kinatatayuan ng halos 5 minuto. Hindi gumagalaw. Pinakikiramdaman ang paligid. Nang sa wakas, ay nakumbinsi na niya ang sarili na ligtas na siya. Dahan-dahan siyang lumabas. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nakalimutan na niya ang gamot. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga salitang kanyang narinig. Transfer, pirma, bagyo. Malaya na tayo. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Mahalina ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi na lang ito simpleng pagmamaltrato. May mas malaki, mas madilim na plano at kailangan niya ng katibayan. Kinabukasan, alam ni Leah ang kailangan niyang gawin. Ito ay isang malaking sugal, ngunit hindi na siya maaaring manatiling isang anino. Kailangan niyang maging isang espiya. Hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Dumating ito makalipas ang 2 araw. Isang Biyernes ng umaga, inanunsyo ni Mahalina na aalis siya. May mahalaga akong charity meeting sa bayan, sabi nito kay Amihan sa almusal, na may kasamang matamis na ngiti. I might be gone the whole day. Nang makaalis na ang makintab na kotse ni Mahalina, tinipon ni Leah ang 2 pinakamatanda, sina Sinag at Luningning, sa lihim na hardin. Seryoso ang kanyang mukha. Kailangan ko ng tulong niyo, panimula niya.
At ito ay mapanganib. Ipinaliwanag niya sa kanila sa paraang maiintindihan nila na mayroon siyang hinala na may masamang ginagawa ang kanilang madrasta. Isang bagay na maaaring makasakit sa kanilang ama. Hindi niya binanggit ang usapan sa telepono para hindi sila gaanong matakot. Ngunit naintindihan ng dalawa ang bigat ng sitwasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng determinasyong higit pa sa kanilang edad. Ano pong gagawin namin, Ate Lia? Tanong ni Sinag. Ang boses ay matatag. Luningning, ikaw ang may pinakamatalas na mata. Manatili ka sa bintana ng silid-aralan. Tanaw mula roon ang buong daanan papasok sa hasyenda. Isang senyas lang na pabalik na ang kotse niya. Tumakbo ka agad. Utos ni Lia. Tumingin siya kay Sinag. Ikaw, Sinag, ang bantay ko sa pasilyo. Magkunwari kang nagbabasa sa may hagdanan. Kung may ibang katulong na darating, o kung biglang tumawag si Mahalina sa telepono ng bahay, bigyan mo ako ng babala. Paano po kayo? Tanong ni Luningning. Huminga ng malalim si Lia. May kailangan akong hanapin sa lugar na pinagbabawalan niya. Ang private study ni Mahalina. Isang silid na laging nakalock katabi ng kanilang master bedroom. Iyon lang ang tanging lugar na hindi opisina ni Amihan kung saan maaaring itago ni Mahalina ang kanyang mga sikreto. Nagsimula ang kanilang operasyon gamit ang isang alambre na nakuha niya mula sa isang lumang hanger. Sinubukan ni Lia na buksan ang seradura. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat tunog mula sa pasilyo ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Pagkatapos ng ilang mahabang sandali ng pagsubok, isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas ang pinto. Ang study ni Mahalina ay salamin ng kanyang pagkatao. Napakalinis, napakaorganisado, at napakalamig. Puti ang halos lahat ng gamit. Walang personal na gamit. Walang litrato, maliban sa isang malaking larawan niya na nakasabit sa dingding. Sinimulan ni Lia ang paghahanap. Binuksan niya ang mga drawer ng mesa. Puro mga resibo mula sa mga mamahaling butik at mga papeles ng charity na kanyang sinasabi. Walang kahina-hinala. Tiningnan niya ang mga estante. Puro mga libro tungkol sa sining at pamamahala ng yaman. Nagsimula na siyang kabahan. Baka nagkamali siya ng lugar. Baka wala siyang mga mahanap. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Ang isa sa mga drawer sa ilalim ng mesa ay tila mas matibay. Sinubukan niyang hilahin. Nakalock. Naghahanap siya ng susi. Sa ilalim ng desk blotter, sa loob ng mga florera, sa likod ng mga libro. Wala. Nang malapit na siyang sumuko, napatingin siya sa larawan ni Mahalina sa dingding. May isang maliit na bagay na hindi tama. Ang isang sulok ng frame ay tila bahagyang nakaangat. Maingat niyang inalis ang larawan. Sa likod nito, nakadikit sa pader ay isang maliit at gintong susi. Mabilis niyang kinuha ito, ang puso ay kumakabog. Ipinasok niya sa seradura ng nakalock na drawer. Pinihit niya. Bumukas. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ibabaw, may isang itim na prepaid phone, isang burner phone. Sa ilalim nito ay isang folder. Nang buksan niya ang folder, nakita niya ang isang salansan ng mga bank statement at mga dokumento ng wire transfer. Ang mga pangalan sa dokumento ay mga korporasyong hindi pamilyar. Ngunit ang pinakakilabot sa lahat ay ang nasa ibaba ng bawat pahina. Ang pirma. Amihan Montemayor. Nakita na ni Lia ang pirma ni Amihan sa mga report card ng mga bata noon. Ang mga pirma sa dokumentong ito ay halos perpekto. Halos. Ngunit may isang maliit na pagkakaiba sa dulo ng letrang R. Isang detalye na mapapansin mo lang kung tititigan mong mabuti. Mga pekeng pirma. Milyon-milyong piso ang naililipat gamit ang mga huwad na dokumentong ito. Ito na. Ito na ang katibayan. Kukunin na sana niya ang kanyang cellphone para kunan ito ng litrato ng Ate Lia. Ang sigaw ni Sinag mula sa pasilyo ay parang isang putok ng baril. Biglang bumukas ang pinto
at pumasok si Sinag. Humihingal. Ang mukha ay putlang-putla. Yung kotse, pabalik na siya. Nakita ni Luningning. Isang alon ng purong gulat at takot ang bumalot kay Leah. Pabalik na siya. Agad, sabi niya buong araw siyang mawawala. Isara mo ang pinto. Utos ni Leah. Nagsimula siyang mag-apura. Ibinalik niya ang mga dokumento sa folder, ang folder sa drawer, ang prepaid phone. Isinara niya ang drawer, nilock ito, at ibinalik ang susi sa likod ng picture frame. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ate, bilisan niyo po, sabi ni Sinag, nanginginig. Nang maibalik na niya ang lahat sa ayos, tumayo si Leah. Tiningnan niya ang paligid. Mukha namang walang nabago. Halika na, sabi niya kay Sinag. Habang nagmamadali silang lumabas, natapilok si Leah sa gilid ng mesa. Isang pluma na nakapatong dito, isang mamahalin, kulay gintong fountain pen, ang nahulog sa sahig at gumulong, nawala sa ilalim ng malaking mesa. Wala ng oras, narinig na nila ang tunog ng gulong ng kotse sa batuhan sa labas. Hayaan mo na yan, sabi ni Leah. Lumabas sila ng study, isinara ang pinto, at tumakbo palayo sa pasilyo. Sakto lang. Pagdating nila sa hagdanan, bumukas ang pangunahing pinto sa ibaba. Pumasok si Mahalina, dala ang kanyang handbag, ang muka ay presko at nakangiti. I'm home early, masaya niyang sabi sa isang katulong. The meeting was cut short. Nagkatinginan sina Leah at Sinag. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Leah. Nakaligtas sila. Sa isang hibla lang ng buhok, pero nakaligtas sila. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan, nagkukunwaring galing sa silid ng mga bata. Ngumiti si Leah kay Mahalina, isang peking ngiti para itago ang kumakabog niyang dibdib. Ngunit hindi ngumiti pabalik si Mahalina. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa sahig, malapit sa paanan ni Leah. Pagkatapos, dahan-dahan itong naglakad, hindi papunta sa sala, kundi papunta sa direksyon ng kanyang study. Huminto ito sa tapat ng pinto, tiningnan ang pinto, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Leah. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Leah. Naglakad si Mahalina pabalik sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Huminto ito sa harap ni Leah. Bakit ka namumutla, ligaya? Tanong nito. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Hindi nakasagot si Leah. Itinaas ni Mahalina ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier ay ang gintong fountain pen na nahulog ni Leah. Ang maskara ni Mahalina ay tuluyan ng nalaglag. Wala nang ngiti. Wala nang pagkukunwari. Tanging isang malamig, matagumpay, at nakamamatay na tingin. Naghahanap ka nito, ligaya? Para kay Amihan Montemayor, ang kanyang opisina ay isang santuwaryo. Sa loob ng mga pader na gawa sa mahogany, sa likod ng isang malaki at malinis na mesa, ang mundo ay may saysay. Ang lahat ay tungkol sa mga numero at kontrata, sa lohika at kontrol. Ang magulong mundo ng emosyon ay naiiwan sa labas ng pinto. O iyon ang inaakala niya. Kakatapos lang niya sa isang mahabang video call mula sa mga kliyente sa Singapore nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mahalina. Ngunit hindi ito ang Mahalina na kanyang kilala. Ang babaeng laging perpekto, ang ayos, laging nakangiti, ang kanyang kalinawan sa gitna ng lahat. Ang Mahalina na pumasok ay namumugto ang mga mata. Magulo ang buhok at ang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Mahal. Agad na tumayo si Amihan. Ang pag-alala ay biglang pumalit sa pagod. Anong nangyari? Yumakap ito sa kanya. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Hindi ko na kaya, Amihan. Hindi ko na kaya. Ang alin? Anong hindi mo na kaya? May problema ba sa mga bata? Tanong niya. Ang isip ay agad na napunta sa karaniwang pinagmumulan ng gulo. Umiling si Mahalina.
Humiwalay ito sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ang mga bata, kundi ang yaya nila. Ang bawat salita ay tila isang matinding pasakit para sa kanya. Si Ligaya. Amihan, sinusubukan niyang sirain ang pamilya natin. Napakunot ang noo ni Amihan. Ano ang ibig mong sabihin? Kanina, pag-uwi ko, nahuli ko siya. Muling humikbi si Mahalina, isang tunay na obra maestra ng pag-arte. Nahuli ko siya sa loob ng private study ko. Naghahalongkat, nagnanakaw, at nang kumprontahin ko siya, ako pa ang masama. Ginamit niya ang mga bata. Sinabi niyang sinasaktan ko raw sila. Sinisiraan niya ako sa sarili mong mga anak, Amihan. Isang malamig na galit ang unti-unting gumapang sa ugat ni Amihan. Si Ligaya. Ang babaeng mukhang mahinhin at simple. Isang ahas pala sa kanyang pamamahay. Ang gulo na pilit niyang iniiwasan ay dinala mismo sa loob ng kanyang tahanan. May pruweba ako, sabi ni Mahalina. Pinunasan ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang tablet. Ipinakita nito ang isang video mula sa isang security camera na ipinakabit ni Mahalina sa pasilyo ng ikalawang palapag para sa kaligtasan ng mga bata. Ang video ay grainy at black and white. Nakita ni Amihan ang isang figura, si Lia, na maingat na binubuksan ang pinto ng study. Ang video ay tumalon sa isang eksena kung saan nagmamadali itong lumalabas. Bago pumasok sa eksena si Mahalina na tila nagulat sa nakita. Ang video ay malinaw na na-edit. Pinutol ang mga bahagi kung saan naroon sina Sinag at Luningning. Ngunit para kay Amihan, na ang isip ay puno na ng lason, ang nakita niya ay isang malinaw na katibayan. Isang pagnanakaw, isang pagtataksil. Nakikita mo na, Amihan? Sabi ni Mahalina. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Sinubukan kong maging mabuti sa kanya. Ibinigay ko ang lahat ng kailangan niya. Pero ganito lang ang igaganti niya. Sinisiraan niya ako sa mga bata. Pinapasok ang kwarto ko. Ano pa ang susunod? Pagnanakawan niya tayo hanggang sa maubos ang lahat. Umupo ito sa silya sa harap ng kanyang mesa. Isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Gusto niya tayong sirain, Amihan. Naiinggit siya sa atin, sa pamilya natin. Ang salitang pamilya ang tumatak sa isipan ni Amihan. Pagkatapos ng pagkamatay ng una niyang asawa, gumuho ang kanyang mundo. Si Mahalina ang dumating, inayos ang lahat, ibinalik ang kaayusan sa kanyang buhay. Si Mahalina ang pundasyon ng bagong pamilyang ito. At ang babaeng iyon, ang yaya na yon, ay sinusubukang wasakin ang pundasyong yon. Ang galit ni Amihan ay parang apoy na biglang nagliyab. Isang malamig, kontroladong apoy. Tumawag ka ng gwardiya. Palabasin mo siya. Hindi ganoon kadali. Umiling si Mahalina. Nakuha na niya ang loob ng mga bata. Kung palalayasin natin siya ng ganito, iisipin nilang ako ang kontrabida. Kailangan nating gawin ito sa tamang paraan. Kausapin mo siya. Bilang amo ng pamamahay na ito, ipakita mo sa kanya kung saan siya lulugar. Ang sinabi ni Mahalina ay may punto. Kailangan ng kaayusan. Kailangan ng kontrol. Manatili ka rito, sabi ni Amihan sa asawa. Ang boses ay matigas na parang bato. Ako ang haharap sa kanya. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Pumunta rito si Ligaya. Ngayon din. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Lia. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Pinapatawag niyo raw po ako, Sir Amihan? Sa likod niya, nakasilip ang 5 niyang anak. Ang mga mukha ay puno ng kaba. Hindi siya pinansin ni Amihan. Tumayo siya, naglakad paikot sa kanyang mesa at huminto sa harap ni Lia. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at awtoridad. Mula sa araw na tinanggap kita sa pamamahay na ito, ano ang ipinakita ko sa iyo kundi kabutihan?
Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Sir? Naguguluhang tanong ni Leah. Binigyan kita ng disenteng trabaho, ng maayos na tulugan, ng pagkain, at ano ang isinukli mo? Itinuro niya ang tablet sa mesa. Pagnanakaw, pagtataksil, paghahasik ng kasinungalingan sa loob ng sarili kong tahanan. Nakita ni Leah ang video. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi po totoo yan. Pinutol po ang video. May kailangan po kayong malaman. Tumahimik ka. Ang sigaw ni amihan ay umaling-awngaw sa buong opisina. Sapat na para mapaatras si Leah. Wala akong pakialam sa mga palusot mo. Isang ahas ka na pinapasok ko sa aking teritoryo. Isang walang utang na loob. Ang bawat salita ay isang dagok na tumama kay Leah. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo sa luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Hindi po. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Maniwala po kayo sa akin. Biglang hindi na nakatiis ang mga bata. Sumugod sila papasok ng opisina, humarang sa pagitan ni Leah at ng kanilang ama. Papa, hindi po totoo yan. Sigaw ni Sinag, ang pinakamatapang sa lahat. Si Ate Leah po ang nagsasabi ng totoo. Siya po ang mabait sa amin. Hindi po siya magnanakaw. Sabi naman ni Luningning, humahagulgol. Huwag niyo po siyang paalisin, Papa, please. Pagmamakaawa ni Mutya, nakayakap sa binti ni Leah. Ang interbensyon ng mga bata ang nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni amihan. Hindi na lang ito tungkol sa isang yaya. Tungkol na ito sa kanyang awtoridad. Ang mga anak niya, ang sarili niyang dugo, ay kinakalaban siya para sa isang estranghero. Ano ang ginawa mo sa mga anak ko? Bulyaw niya kay Leah. Ang muka ay namumula na sa galit. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa mga bata. Isang tingin na hindi pa nila nakikita mula sa kanilang ama. Isang tingin na puno ng pagkabigo at bagsik. Tumahimik kayo. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Labas. Ngunit hindi gumalaw ang mga bata. Niyakap lang nila si Leah ng mas mahigpit. Ang eksenang yon ang bumasag sa huling hibla ng pasensya ni amihan. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Bukas na bukas din, deklara niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Aalis ang babaeng yan. Walang sabi-sabing tinalikuran niya sila. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at sa isang malakas na kalabog, isinara niya ang pinto ng opisina. Isang pader na kahoy ang humarang sa pagitan niya at ng katotohanan. Sa labas, ang naiwan ay si Leah at ang 5 batang umiiyak. Ang kanilang mundo ay muling gumuho. Sa loob, ang naiwan ay si amihan. Nakaupo sa kanyang trono, bulag sa sarili niyang kaharian. Ang hatol ni amihan ay isang mabigat na tabing na bumagsak sa Hacienda de Silangan. Para kay Leah, ang mga sumunod na oras ay parang isang panaginip na mabagal at malabo. Ang gabi ay lumipas ng walang tulog. Ginugol niya ang oras sa pag-iimpake ng kanyang iilang gamit. Ang bawat damit na kanyang tinutupi ay tila mas bumibigat. Ngunit ang mas mabigat kaysa sa kanyang mga gamit ay ang 5 pares ng matang nakamasid sa kanya. Ang mga bata ay hindi umalis sa kanyang tabi. Nakaupo sila sa sahig ng kanyang maliit na kwarto, tahimik. Ang kanilang presensya ay isang halo ng suporta at matinding kalungkutan. Walang umiiyak. Tila naubos na ang kanilang mga luha. Ang natira na lang ay isang blangkong pagtanggap sa isang pagkatalong hindi nila maintindihan. Ate Leah, saan ka pupunta? Tanong sa wakas ni Liwayway, ang bunso, habang inaabot sa kanya ang pudpod nitong manika. Isama niyo po kami. Ang simpleng tanong na yon ay halos dumurog sa puso ni Leah. Lumuhod siya sa harap ng bata at hinaplos ang pisngi nito. Hindi pwede, bunso, sabi niya.
Pinipigilan ang sariling boses na mabasag. Pero tandaan nyo, kahit wala na ako rito, lagi kayong magkakasama. Alagaan nyo ang isa't isa ha? Isa-isa. Naglapitan ng mga bata. Inabutan siya ni Mutya ng isang bulaklak na pinitas nito mula sa lihim na hardin. Iginuhit siya ni Dalisay sa isang pirasong papel. Si Luningning ay nag-abot ng paborito nitong libro. At si Sinag, ang ate ng lahat, ay hinawakan lang ang kanyang kamay ng mahigpit. Mag-iingat po kayo. Bulong nito. Ang mga munting regalong yon, mga piraso ng kanilang puso, ay mas mahalaga pa sa kahit anong yaman sa loob ng mansyon. Itinabi ni Lia ang mga ito sa kanyang bag na parang mga anting-anting. Kinabukasan, ang panahon sa labas ay tila nakikiramay sa bigat ng kanilang mga puso. Ang dating asul na langit ay napalitan ng isang kulay abong kumot. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, dala ang amoy ng paparating na ulan. Sa sala, habang umiinom ng kape si Amihan, ang balita sa telebisyon ay nag-ulat tungkol sa isang paparating na super typhoon, signal number 4, na inaasahang tatama ng direkta sa kanilang probinsya, ang probinsya ng mapayapa. Pinapayuhan ng lahat na manatili sa kani-kanilang mga tahanan at isecure ang kanilang mga ari-arian, sabi ng news anchor. Ngunit tila walang narinig si Amihan. Ang kanyang atensyon ay nasa telepono. Kausap niya ang kanyang sekretarya tungkol sa isang emergency meeting sa Cebu. Sa kabilang banda, si Mahalina, na nakaupo sa kanyang tabi, ay kalmadong-kalmado. May isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang pinapanood niya ang balita. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis siyang tumayo at naglakad palayo para sagutin ito. "Hello, mahal," pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig ni Lia na nag-aayos ng agahan sa di kalayuan. "Oo, napanood ko ang balita. Perpekto. Ito na ang hudyat. Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat dyan. Kailangan ko lang itong mapaalis." Nang bumalik si Mahalina sa mesa, ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. "Amihan, mahal, tumawag si Mr. Vargas mula sa Cebu. May problema raw sa papeles ng bagong kontrata. Kailangan daw mapirmahan mo ito ng personal. Ngayon na." Napakunot ang noo ni Amihan. "Ngayon na? Halina, nakita mo ang balita. May paparating na bagyo. Delikado." "Ito na yon, mahal," giit ni Mahalina. Hinawakan ng kamay ng asawa. "Ito ang kontrata ng siglo na hinihintay natin. Kung hindi natin ito isasara ngayon, mapupunta ito sa mga kalaban natin. Sayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Aalis at darating din naman ang bagyo. Pero ang pagkakataong tulad nito, minsan lang." Nag-aalangan si Amihan. Tumingin siya sa labas. Ang mga sanga ng puno ay nagsisimula nang humapay sa lakas ng hangin. "Isang mabilis na lipad lang naman." Patuloy ni Mahalina. "Maari ka namang bumalik agad bukas kapag humina na ang hangin. Nandito naman ako para bantayan ang mga bata. Huwag kang mag-alala." Ang kanyang mga salita ay parang isang matamis na himig na unti-unting nag-alis sa pag-aalinlangan ni Amihan. Ang pangako ng isang malaking tagumpay sa negosyo, ang kanyang tunay na mundo, ay mas malakas kaysa sa babala ng kalikasan. "Sige," desisyon niya. "Magpapahatid ako sa airport ngayon din, bago pa isara ang runway." Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Inihanda ang sasakyan. Si Amihan ay nagmamadaling nagbihis at kinuha ang kanyang briefcase. Habang papalabas siya ng pinto, nakatayo si Lia at ang 5 bata sa may hagdanan, isang tahimik na hanay ng mga nagpapaalam. Si Lia, na dapat ay aalis na rin, ay hindi pa pinapayagang umalis hanggat hindi maayos ang sitwasyon, ayon kay Mahalina. Naglakad si Amihan papalapit sa kanila. Ang kanyang tingin kay Lia ay malamig at walang emosyon. "Pagbalik ko ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo rito," sabi niya. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang mga anak.
Ang kanyang mukha ay bahagyang lumambot. Magpakabait kayo. Makinig kayo sa tita Halina niyo. Isang mabilis na halik sa noo para kay Sinag. Isang tapik sa ulo para sa iba. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, nahagip ng kanyang mga mata ang tingin ni Liwayway, ang kanyang bunso. Ang mga mata ng bata ay hindi nagpapakita ng galit o takot. Ang mga ito ay puno ng isang tahimik, desperadong pakiusap. Isang pakiusap na hindi niya maintindihan. Huwag, Papa. Huwag kang umalis. Nag-alinlangan si Amihan sa isang saglit. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit iwinaksin niya ito. Guni-guni lang. Pagod lang. Alis na ako, sabi niya, at mabilis na tumalikod bago pa siya magbago ng isip. Habang pinapanood ni Lia at ng mga bata ang sasakyan ni Amihan na papalayo sa daanan, ang unang patak ng malakas na ulan ay nagsimulang bumagsak. Ang hangin ay nagsimulang humuni na parang isang hayop na nagbabanta. Nang mawala na sa paningin ang kotse, lumingon si Mahalina mula sa pinto. Humarap ito kay Lia. Ang matamis na ngiti na ipinakita niya kay Amihan ay ganap ng naglaho. Ang pumalit dito ay isang nangiti ng purong tagumpay. Isang nangiting nakakakilabot. Mukhang mas matagal ka pang mananatili dito kaysa sa inaasahan mo, sabi ni Mahalina. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Sa labas, ang kalangitan ay nagdidilim. Ang paparating na unos ay hindi na lang isang balita sa telebisyon. Narito na ito. Ang unos ay dumating nang walang anumang awa. Hindi na ito hangin, kundi isang halimaw na umuungal sa labas. Niyayanig ang buong mansyon hanggang sa mga pundasyon nito. Ang ulan ay hindi na patak, kundi isang solidong buhos ng tubig na parang libu-libong batong ibinabato sa bubong at sa mga bintanang salamin. Ang araw ay tuluyan ng nilamon ng isang nagnanaknak na kulay abong kadiliman, kahit nakatanghalian pa lamang. Sa loob ng silid-aralan, tinipon ni Lia ang 5 magkakapatid. Magkakayakap sila sa isang sulok, isang maliit na isla ng takot sa gitna ng nagngangalit na karagatan ng ingay. Si Lia, kahit na ang sariling puso ay kumakarera sa takot, ay pilit na pinatatatag ang kanyang sarili para sa kanila. Huwag kayong matakot, sabi niya, kahit na ang sariling boses ay nanginginig. Nandito lang si ate, hindi ko kayo iiwan. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong bahay. Sinundan ng tunog ng nababasag na salamin mula sa ibaba. Napasigaw si Mutya at isinubsob ang mukha sa tagiliran ni Lia. Kasabay ng dagundong na iyon, ang mga ilaw na dekuryente ay kumurap 1 beses, 2 beses, at pagkatapos, wala na. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig na lang ay ang walang tigil na paghampas ng bagyo at ang sabay-sabay na pagsigaw ng mga bata. Ate Lia! Ate Lia! Nandito lang ako. Maghawak-hawak kayo. Sigaw ni Lia. Kinakapa ang mga bata sa dilim. Sa gitna ng kanilang takot, isang sinag ng liwanag ang biglang tumusok sa kadiliman mula sa may pintuan. Isang manipis na sinag mula sa isang flashlight. At sa likod ng liwanag na yon ay isang anyo, nakatayo. Tahimik. Si Mahalina. Mukhang nagsasaya kayo sa dilim, sabi nito. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Ang liwanag ng flashlight ay gumuhit sa kanyang mukha. Lumilikha ng mga aninong nagpapatingkad sa kasamaan sa kanyang laman ng ngiti. Senyora, natatakot po ang mga bata, sabi ni Lia. Sinusubukang protektahan ang mga bata sa kanyang likuran. Talaga? Dahan-dahang naglakad si Mahalina palapit. Ang sinag ng flashlight ay sumasayaw sa sahig. Dapat lang, dahil ang gabing ito ay talagang nakakatakot. Huminto ito sa harap nila. Akala mo ba hindi ko alam na nakikinig ka noon sa library, Ligaya? Bulong nito. Akala mo ba hindi ko napansin ang mga palihim mong ngiti sa mga batang ito?
Akala mo maloloko mo ako? Bumaling ang liwanag ng flashlight sa mukha ng mga bata, isa-isa. At kayo, sabi nito, ang boses ay puno ng lason, mga walang kwentang pabigat, mga buhay na alaala ng babaeng pinalitan ko. Akala nyo ba gusto ko kayo? Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tatay nyo? Isang tanga. Isang bulag na tanga na mas piniling maniwala sa akin kaysa sa sarili niyang mga anak. At ngayon, wala siya rito para iligtas kayo. Ano po ang gagawin niyo sa amin? Tanong ni Sinag, sinusubukang maging matapang. Muling ngumiti si Mahalina. Simple lang, sa gitna ng isang malakas na bagyo, lahat pwedeng mangyari. Isang trahedya, isang aksidente, kawawang mga bata, at ang kanilang tapat na yaya, tinangay ng baha habang nagtatangkang tumakas. Isang napakalungkot na kwento, hindi ba? Siguradong iiyak ang papa ninyo. At pagkatapos, malaya na ako. Malaya na kami. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Mahalina si Lia sa buhok. Tayo na. Huwag po. Sigaw ng mga bata. Sinusubukang hatakin si Lia pabalik. Ngunit malakas si Mahalina. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas ng isang demonyo. Kinaladkad niya si Lia palabas ng silid habang ang mga bata ay sumusunod, humahagulgol at nagmamakaawa. Dinala niya sila sa isang bahagi ng mansyon na lumana at bihirang puntahan, ang lumang wing ng mga katulong. Sa dulo ng madilim na pasilyo, itinulak niya ang isang pinto. Isang luma at maliit na banyo na amoy lupa at kalumaan. Dito! Sigaw niya. Dito ang magiging entablado ng trahedya niyo. Itinulak niya si Lia papasok sa banyo. Sumunod na itinulak niya ang mga bata, isa-isa. Si Sinag ay nanlaban, sinubukang kalmutin ang kanyang braso, ngunit isang malakas na tulak lang mula kay Mahalina at bumagsak ito sa semento. Wala kayong magagawa. Nang nasa loob na silang lahat, 6 na katao sa isang napakaliit na espasyo, tumawa si Mahalina sa huling pagkakataon. Isang tawang puno ng kabaliwan at tagumpay. At pagkatapos, isinara niya ang pinto. Isang malakas na kalabog. Sinundan ng tunog ng isang malaking trangkang bakal na ibinababa. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura. Click, click. Naiwan sila sa ganap na kadiliman. Ate Lia! Tulungan niyo po kami. Hinampas ni Lia at Sinag ang pinto. Buksan mo to! Hayop ka! Buksan mo to! Ngunit ang tanging sagot nila ay ang umuungal na hangin at ang papalayo ng tawa ni Mahalina. Niyakap ni Lia ang mga bata. Nanginginig silang lahat sa takot at lamig. Dito lang kayo. Dito lang sa tabi ko. Biglang isang malakas na lagabog ang narinig nila mula sa itaas. Hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa kanilang bubungan. Isang tunog ng nabibiyak na kahoy, sinundan ito ng isang patak ng tubig sa noo ni Lia. Isang patak, tapos isa pa, tapos isang maliit na agos. Tumingala sila, ngunit wala silang makita sa dilim. Ang butas sa bubong ay lumalaki. Ang tubig ulan ay bumubuhos na ngayon sa loob ng banyo. Hindi na patak-patak, kundi isang maliit na talon. Ang sahig na semento ay mabilis na nabasa. Malamig. Mabilis. Ang tubig ay nagsimulang umakyat hanggang sa kanilang mga bukong-bukong. Pagkatapos ay hanggang sa kanilang mga tuhod. Ate Lia, hindi po ako makahinga, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa matinding lamig at takot. Itinayo ni Lia ang mga mas bata sa ibabaw ng inidoro, ang tanging mataas na bagay sa loob. Ngunit ang tubig ay patuloy sa pag-akyat. Niyakap niya silang lahat ng mahigpit. Walang paraan para makalabas. Walang makakarinig sa kanila. Ang kanilang mga sigaw ay nalulunod sa bagsik ng bagyo. Habang ang malamig na tubig ay umaakyat na hanggang sa kanilang mga baywang at ang mga hikbi ng mga bata ay humihina
Dahil sa pagod at takot, nagsimulang kumanta si Leah. Isang lumang oyayi, isang awit ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Sa'yo aking mahal. Ngunit ang kanyang munting tinig ay dahan-dahang nilalamon ng ugong ng bagyo at ng papalakas na lagaslas ng tubig na umaayat. Ang airport ay isang hawla ng kaguluhan. Nakatayo si Amihan Montemayor sa likod ng isang malaking bintanang salamin, pinagmamasdan ng runway na nilalamon ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang mga eroplano ay naka-ground, mga dambuhalang ibon na pinilayan ng bagyo. Sa kanyang paligid, ang mga tao ay nagkakagulo, mga pamilyang nag-aalala, mga biyaherong naiinip. Ngunit para kay Amihan, ang ingay ay tila malayo. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ugong ng hangin sa labas, isang tunog na parang nangungutya sa kanyang pagmamadali. All flights have been cancelled until further notice. Ulit ng boses mula sa speaker system. Isang pagmumura ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagkainis. Iyon ang una niyang naramdaman. Pagkainis sa panahon, sa airline, sa abala. Kailangan niyang makabalik. Ang kontrata ay napirmahan na. Isang malaking tagumpay. Ngunit gusto na niyang umuwi at tapusin ang gulo sa kanyang pamamahay. Ang gulo na dala ng yayang yon. Ngunit sa ilalim ng pagkainis, may ibang damdaming gumagapang. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Baka stress lang, sabi niya sa sarili. Stress mula sa biyahe at sa kontrata. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Mahalina para sabihing na delay siya. Ngunit walang signal. Sinubukan niya muli. Wala pa rin. Lumipat siya ng lugar, lumapit sa bintana, itinaas ang telepono. Wala. Tila ang bagyo ay hindi lang hangin at ulan ang dala, kundi pati na rin isang pader na humaharang sa lahat ng komunikasyon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimulang mag-anyo ng takot. Hindi ito normal. Sinubukan niyang tawagan ang landline ng mansyon. Nagring ito ng ilang beses. Bago naputol. Dead air. Bakit hindi sila sumasagot? Bulong niya sa sarili. Ang pagkainis ay napapalitan na ng tunay na pag-aalala. Paulit-ulit siyang naglakad-lakad sa departure area. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang isip niya ay bumalik sa huling eksena bago siya umalis. Ang galit niya, ang sigaw niya sa kanyang mga anak, at ang mga mata ni Liwayway. Ang mga matang iyon, puno ng pakiusap. Hindi niya ito pinansin, tinalikuran niya ito. Ang alaala ay isang maliit na tinig na biglang tumusok sa kanyang puso. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message, hindi pamilyar na numero. Sir Amihan, this is Elena, your secretary. Please call me. Emergency. Naramdaman ni Amihan ang paglamig ng kanyang dugo. Mabilis niyang tinawagan ang numero. Sa pangatlong subok, sumagot ito. Elena, anong nangyayari? Sir, ang boses ng kanyang sekretarya sa kabilang linya ay nanginginig. Sir, kailangan niyo pong umuwi. Ngayon na. Hindi ako makaalis dito. Lahat ng flights, cancelled. Ano ba talagang problema? Isang saglit na katahimikan. Sir, tumawag po ako sa Cebu para i-verify ang mga dokumento. Ang Vargas International, hindi po ito nag-exist. Isa po itong ghost company. Natigilan si Amihan. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ano? Imposible. Nakita ko ang opisina nila. Nakausap ko si Mr. Vargas. Sir, peke po ang lahat. Pagputol ni Elena. At may mas malala pa po, sir. Ano? Sigaw ni Amihan. Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid. Ang corporate account po natin, isang malaking withdrawal ang na-authorize ilang oras lang ang nakalipas. Gamit ang mga papeles na sinasabi nilang pinirmahan nyo sa Cebu. Halos kalahati po ng liquid assets ng kumpanya. Nawala, sir. Ang bawat salita ni Elena
ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng mundo ni Amihan. Ang biglaang biyahe, ang pekeng kontrata, ang bagyo, ang pagkawala ng pera. Si Mahalina, ito na yon, mahal. Ito ang kontrata ng siglo. Nandito naman ako para bantayan ang mga bata. Malaya na kami. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan, hindi para bumuo ng isang magandang larawan, kundi para ipakita ang mukha ng isang halimaw na matagal na niyang katabi sa pagtulog. Hindi ito tungkol sa pera. Ang mga anak ko, sabi ni Amihan. Ang boses ay halos hindi na marinig. Elena, ang mga anak ko, nasa panganib sila. Ang huling imahe sa kanyang isipan, ang mga mata ni Liwayway ay bumalik na parang isang sampal. Hindi yun pakiusap. Iyon ay isang babala. Sir? Sir Amihan? Binitawan niya ang telepono. Wala na siyang pakialam sa negosyo, sa pera, sa kahihiyan. Isang primal na takot ang pumalit sa lahat. Ang takot ng isang ama. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng airport, binabangga ang mga tao, hindi pinapansin ang mga sigaw ng mga gwardiya. Sinalubong siya ng bagsik ng bagyo, isang pader ng hangin at ulan na halos magpatumba sa kanya. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa labas, sa gitna ng kaguluhan, nakakita siya ng isang lumang owner-type jeep na sinusubukang umalis. Ang driver, isang matandang lalaki na may balbas, ay mukhang mas matapang pa sa bagyo. Kailangan kong umuwi. Sigaw ni Amihan sa driver, basang-basa na. Sa Hacienda de Silangan, babayaran kita kahit magkano. Tiningnan siya ng driver, umiling. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Ginoo? Kamatayan ang paglabas ngayon. Dumukot si Amihan sa kanyang wallet. Inilabas ang isang makapal na pligo ng pera at inihagis ito sa driver. Hindi mo naiintindihan. Ang mga anak ko, nasa panganib sila. Nakita ng driver ang desperasyon sa kanyang mga mata. Isang desperasyong mas malakas pa sa bagyo. Tumango ito. Sumakay si Amihan. Ang sasakyan ay umarangkada. Sumuong sa dilubyo. Bawat metro na kanilang tinatahak ay isang pakikipaglaban. Ang mga puno ay nababali. Ang mga yero ay lumilipad. Ngunit walang pakialam si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga pangalan ng kanyang mga anak. Sinag, Dalisay, Luningning, Mutya, Liwayway. Nang malapit na sila, ilang kilometro na lang mula sa tarangkahan ng hasyenda, isang dambuhalang puno ng akasya ang bumagsak sa kanilang harapan. Tuluyang hinarangan ng daan. Hanggang dito na lang tayo, Ginoo. Sigaw ng driver, ngunit hindi na nakinig si Amihan. Binuksan niya ang pinto at walang pag-aalinlangang sumugod sa labas. Sa gitna ng nagngangalit na unos, tumakbo siya. Tumakbo siya laban sa hangin, laban sa ulan, laban sa panahong kanyang sinangkong. Ang bawat hakbang ay isang pagsisisi. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay parang isang akusasyon. Mga anak ko, ang sigaw niya ay isang halo ng pagsisisi at matinding takot. Isang sigaw na agad na nilamon ng halimaw na bagyo. Ang pagtakbo ni Amihan ay isang desperadong pakikipaglaban sa kalikasan. Ang bawat hakbang sa putik, ang bawat pag-iwas sa mga nahuhulog na sanga, ay isang pagsubok ng kanyang determinasyon. Nang sa wakas ay natanaw niya ang tarangkahan ng Hacienda de Silangan, ang kanyang mansyon ay hindi na isang simbolo ng yaman, kundi isang larawan ng pagkawasak. Ang mga hardin, na dati perpekto, ay isa ng dagat ng putik. Ang mga bintanang salamin sa unang palapag ay basag. Ang malaking pinto na gawa sa nara ay nakabukas, hinahampas-hampas ng malakas na hangin. Sumugod siya papasok. Ang puso ay dumadagundong sa takot. Mahal na! Ang sigaw niya ay halos walang laban sa ugong ng bagyo, ngunit sapat na yon. Sa gitna ng nagulong sala, sa gitna ng mga nabasag na florera,
at natumbang muebles, nakita niya ito. Si Mahalina. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong lalaki, isang estranghero, at abala sila sa paglalagay ng mga alahas at pera sa loob ng dalawang malaking maleta. Nahuli niya sila sa akto. Natigilan si Mahalina nang makita siya, ang mukha ay nabahira ng purong gulat at pagkasuklam. Amihan? Paanong? Ngunit hindi pinansin ni Amihan ang tanong. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa buong sala, naghahanap. Nasaan ang mga anak ko? Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang negosyante. Ito ay ang atungal ng isang amang nasasaktan, isang hayop na naghahanap sa kanyang mga supling. Wala na sila. Malamig na sagot ni Mahalina. Nababawi na ang kanyang composure at wala ka nang pakialam doon. Anong ginawa mo sa kanila? Humakbang si Amihan palapit. Ang lalaking kasama ni Mahalina ay humarang. Huwag kang lalapit. Ngunit si Amihan ay wala na sa kanyang sarili. Sinugod niya ang lalaki, isang bulag na pagsugod dala ng galit at adrenaline. Nagpang-abot sila, nagpagulong-gulong sa basang sahig, sa gitna ng mga bubog. Ang lalaki ay mas bata, ngunit si Amihan ay mas desperado. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpatumba sa kalaban niya. Muli siyang humarap kay Mahalina, na ngayon ay namumutla na sa takot. Hinawakan niya ito sa mga braso, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Sabihin mo sa akin kung nasan sila. Huli na ang lahat, Amihan. Tumawa si Mahalina, isang tawang may halong kabaluan. Wala ka nang babalikan, mga pabigat lang sila. Ngayon, bitawan mo ako. Sa gitna ng ingay ng bagyo, sa gitna ng kanilang sigawan, may narinig si Amihan. Isang tunog na halos hindi marinig, isang tunog na mahina, ngunit paulit-ulit. Thump, thump, thump. Isang tunog ng isang bagay na paulit-ulit na ibinabato sa isang pader. Isang desperadong tunog. Binitawan niya si Mahalina at sinundan ng tunog. Dinala siya nito palayo sa magarang bahagi ng mansyon, papunta sa luma at madilim na pasilyo ng mga katulong. Doon, sa dulo, sa harap ng isang luma at nakakandadong pinto ng banyo, ang tunog ay mas malinaw. Thump, thump. Mga anak ko. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock, nakatrangka. Sinipa niya. Sinuntok niya. Ngunit ang lumang kahoy ay matibay. Napansin niya ang isang fire axe na nakasabit sa dingding para sa emergency. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Itinaas niya ang palakol at ibinagsak sa pinto. Crack! Muli, crack! Ang mga kahoy ay nagtilamsikan. Ang bawat paghampas ay dala ng kanyang pagsisisi. Ang bawat pagbagsak ay dala ng kanyang takot. Nang sa wakas ay bumigay ang pinto, ang kanyang nakita ay isang imahe mula sa pinakamasama niyang bangungot. Ang loob ng banyo ay puno na ng maruming tubig hanggang baywang. Sa gitna, nakatayo si Lia. Ang likod ay nakasandal sa pader. Ang mukha ay putlang-putla at halos wala ng malay. Nakayakap sa kanya ang 5 bata, nanginginig. Ang mga labi ay kulay ube na sa lamig. Ginagamit ni Lia ang kanyang katawan, ang kanyang huling lakas, para itulak ang mga bata pataas, para panatilihing nakaangat ang kanilang mga ulo mula sa tubig. Siya ang nagsisilbing kanilang salbabida, ang kanilang huling pag-asa. Papa. Ang halos pabulong na sabi ni Sinag bago ito tuluyang nawalan ng lakas. Ang paningin na yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Amihan. Sumuong siya sa tubig. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang matinding pangangailangan na magligtas. Una niyang kinuha si Liwayway, ang pinakamaliit, na halos hindi na humihinga. Isinunod niya si Mutya. Pagkatapos ay ang kambal. Bawat isa ay dinadala niya palabas sa pasilyo. Inihiga sa mas tuyong sahig.
Panghuli, binalikan niya si Sinag at si Lia. Si Sinag ay nakakapit pa rin sa damit ng kanyang ate Lia. Maingat niyang kinuha ang kanyang panganay at pagkatapos, binalikan niya ang babaeng kinamuhian niya, ang babaeng ipinagtabuyan niya. Binuhat niya si Lia mula sa malamig na tubig. Ang katawan nito ay malambot at walang lakas. Napakagaan. Habang inilalabas niya si Lia, kasabay ng pagdating ng mga kumikislap na ilaw mula sa labas. Ang mga pulis, ang tulong na ipinadala ni Elena. Nakita nila si Mahalina at ang sugatang lalaki na sinusubukang tumakas. Mabilis silang dinakip. Hindi na nanlaban si Mahalina. Tumingin lang ito kay Amihan, isang tingin na puno ng walang katapusang pagkasuklam bago ito ipinasok sa police car. Ngunit wala na roon ang atensyon ni Amihan. Maingat niyang inihiga si Lia sa sahig, katabi ng kanyang mga anak. Lumuhod siya sa tabi nito. Hinaplos niya ang basang buhok na tumatakip sa mukha nito. Biglang umubo si Lia. Iniluluwa ang tubig na kanyang nainom. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit nakita niya ang mukha ni Amihan sa ibabaw niya. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Ang kanyang unang mga salita ay hindi para sa kanyang sarili. Ang mga bata. Usal niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. Ligtas. Sila? Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho. Ang kontrol, ang galit, ang pagwawalang bahala, lahat ay natunaw. Hinawakan niya ang kamay ni Lia. At sa unang pagkakataon, mula noong mamatay ang kanyang unang asawa, ang isang ama na matagal nang natutulog ay tuluyan ng nagising at si Amihan Montemayor ay umiyak. Mga luhang mainit at puno ng pasasalamat, kahihiyan, at isang bagong natagpuang pagmamahal. Oo, ligaya, sabi niya. Ang boses ay basag sa paghagulgol. Ligtas sila dahil sa'yo. Lumipas ang ilang araw. Ang bagyo ay nag-iwan ng malalim na pilat sa buong probinsya ng mapayapa at lalo na sa Hacienda de Silangan. Ang mga hardin ay nasira, ang mga puno ay nabuwal, at ang ilang bahagi ng mansyon ay may bakas pa rin ng pinsala. Ngunit sa gitna ng pisikal na pagkawasak, isang kakaibang himala ang nagaganap sa loob ng mga pader nito. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan ng mga tunog ng pag-aayos. Ang dating lamig ay napalitan ng isang bagong init na hindi nagmumula sa anumang apoy, kundi sa mga pusong unti-unting naghihilom. Sa isang silid pambisita na pansamantalang ginawang kwarto niya, dahan-dahang iminulat ni Ligaya ang kanyang mga mata. Mas malakas na siya ngayon, ngunit may nararamdaman pa ring pagod sa kanyang buong katawan. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Tahimik na nagbabantay ay si Amihan. Hindi ito ang Amihan na una niyang nakilala. Wala na ang malamig na tindig at ang blangkong mga mata. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod. May mga namumuong eye bags at may isang bagong emosyon sa kanyang mukha na hindi pa nakikita ni Lia dati. Kaluman. Nang mapansin ni Amihan na gising na siya, agad itong napatuwid ng upo. May isang saglit ng pagkailang sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Kumusta ang pakiramdam mo? Basag ni Amihan sa katahimikan. Ang boses ay mahina at halos nahihiya. Ayos na po ako, sir, sagot ni Lia. Umiling si Amihan. Huwag mo na akong tawaging sir, Amihan na lang. Huminga siya ng malalim. Lia, salamat. Ang salitang yon ay tila napakaliit, napakakulang para sa bigat ng kanyang utang na loob. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo ang mga anak ko. Iniligtas mo ang lahat sa akin. Ginawa ko lang po ang tama, sagot ni Lia. Sinusubukang umupo ng mas maayos. Hindi, giit ni Amihan. Ginawa mo ang higit pa sa tama.
Ibinigay mo ang sarili mo para sa kanila habang ako, habang ako ay wala. Tumingin ito sa kanyang mga kamay, isang imahe ng isang taong hinarap ang kanyang matinding pagkakamali. Nakausap ko na ang pamilya mo sa Laguna. Huwag kang mag-alala, ligtas sila. At sinigurado ko na lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na sa pagpapagamot ng nanay mo, ay matutugunan na. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa mata ni Leah. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong tiningnan siya hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang taong may sariling mundo, may sariling pamilya na kailangan ding alagaan. Nang hapon na yon, isang bagay na hindi pa nangyayari dati ang ginawa ni Amihan. Tinipon niya ang kanyang 5 anak sa sala. Ang silid ay magulo pa. Ang basag na chandelier ay inalis na. Ang mga mamahaling karpet ay nakarolyo at basa pa. At may mga plywood na tumatakip sa mga basag na bintana. Sa gitna ng pinsalang ito, pinaupo ni Amihan ang kanyang mga anak sa isang lumang sofa. Tumayo siya sa harap nila, hindi bilang isang hari sa kanyang kaharian, kundi bilang isang ordinaryong taong may mabigat na pasanin. Mga anak, panimula niya ang boses ay nanginginig. Wala akong ibang sasabihin kundi, patawad. Tiningnan niya sila isa-isa. Ang bawat tingin ay puno ng pagsisisi. Sinag, anak, patawarin mo si Papa dahil hindi ako naniwala sa'yo. Hinayaan kong saktan ka ng ibang tao sa sarili nating pamamahay. Patawad. Bumaling siya sa kambal. Dalisay, luningning. Patawarin niyo ako sa bawat araw na dumaan ako sa tabi niyo na parang hindi ko kayo nakikita. Sa bawat gabi na hindi ko man lang tinanong kung kumusta ang araw niyo. Patawad. Tumingin siya kay Mutya. Patawad, munting prinsesa ko dahil hindi ko nakita ang lungkot sa likod ng iyong mga mata. At panghuli, lumuhod siya sa harap ni Liwayway, ang kanyang bunso. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. At sa'yo, Liwayway, patawarin mo si Papa dahil binaliwala ko ang iyong mga mata. Nakita ko ang pakiusap mo pero tinalikuran kita. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi na napigilan ni Amihan. Ang mga luhang matagal nang naipon sa likod ng pader ng kanyang pagwawalang bahala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Umiyak siya sa harap ng kanyang mga anak. Isang tahimik, ngunit masakit na pag-iyak ng isang lalaking tuluyang nawasak. At ngayon ay sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili. Nagkatinginan ang magkakapatid. Pagkatapos, isa-isang tumayo. Si Sinag ang unang lumapit. Niyakap niya ang kanyang ama. Sumunod ang 4 pa, hanggang sa silang 6 ay magkayakap sa gitna ng nagulong sala. Isang magulong ngunit buong pamilya sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang mahalaga po, nandito na kayo ngayon, Papa. Bulong ni Sinag, ang tinig ng lahat. Nandito na po kayo. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto, nasaksihan ni Leah ang lahat. Nakasandal siya sa pader para sa suporta at isang maliit, mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng tagumpay. Nang mapansin ni Amihan na naroon siya, dahan-dahan siyang kumalas sa yakap ng mga bata at lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababasa pa rin ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag ng pag-asa. Huminto siya sa harap ni Leah. Wala na ang dating pagitan ng amo at katulong. Ang naroon na lang ay 2 taong pinag-isa ng isang trahedya at ng isang himala. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Leah. Pag-amin ni Amihan, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Tumingin siya pabalik sa kanyang mga anak at pagkatapos ay muli kay Leah. Pwede mo ba kaming tulungan? Hindi na ito isang tanong mula sa isang amo. Ito ay isang pakiusap. Isang pakiusap na manatili. Isang pakiusap na maging bahagi ng kanilang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan.
Ang Hacienda de Silangan ay nagbago. Hindi na lang ito isang pagbabago na nakikita sa mga bagong pinta ng pader o sa mga bagong tanim na bulaklak sa hardin na muling binuhay. Ang pagbabago ay nasa hangin, isang pagbabagong nararamdaman, naririnig at nabubuhay. Ang dating malalamig na pasilyo ay puno na ngayon ng ingay. Isang masayang ingay. Ang tunog ng mga paang tumatakbo, ang halakhak ng mga batang naglalaro ng taguan, at paminsan-minsan, ang kalansing ng isang piano na muling tumutugtog ng mga lumang himig. Ang pagbabago ay pinakakita sa hari ng dating malamig na kaharian. Isang linggo ng umaga, ang kusina, na dati teritoryo lamang ng mga katulong, ay naging isang masayang larangan ng digmaan. Si Amihan Montemayor, na nakasuot ng isang apron na may mantsa ng harina sa buong katawan, ay sinusubukang magbaligtad ng isang pancake sa ere. Nabigo siya. Ang pancake ay lumapag sa kanyang buhok. "Papa, sa buhok mo napunta." Hagikik ni Mutya, habang si Liwayway ay pumapalakpak sa tuwa. "Okay lang yan, may palaman na agad." Biro ni Amihan, ginugulo ang sariling buhok na puno ng harina. Sina Sinag, Dalisay at Luningning ay abala sa paghahalo ng batter. Ang kanilang mga mukha ay puno rin ng mga mantsa. Ang perpektong kaayusan ay nawala. Napalitan ng isang perpektong kaguluhan. Isang kaguluhang puno ng buhay. Mula sa may pintuan ng hardin, nakaupo si Ligaya sa isang silyang yantok. May hawak siyang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga pahina nito. Nakatuon ito sa eksena sa loob ng kusina. Isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Isang ngingiting payapa, isang ngingiting kontento. Hindi na siya ang yaya ng mga bata. Ang titulo niya ay hindi na malinaw. Para sa mga bata, siya ang kanilang Ate Lia, ang kanilang ate, ang kanilang guro, ang kanilang kakampi. Para kay Amihan, ang relasyon nila ay isang bagay na dahan-dahan pa lang nilang tinutuklas, isang bagay na hindi pa nila pinapangalanan, ngunit nararamdaman nila sa bawat tingin, sa bawat ngiti, sa bawat tahimik na sandali. "Mukhang kailangan ng mga sundalo mo ng tulong, General," biro ni Lia nang mapansin siya ni Amihan. Ngumiti pabalik si Amihan. Kumuha siya ng isang plato, nilagyan ito ng nag-iisang pancake na matino ang pagkaluto at medyo sunog sa gilid, at dinala ito sa labas para kay Lia. "Ang kauna-unahan kong obra maestra," sabi niya. Inilalapag ang plato sa maliit na mesa sa tabi ni Lia. "Mukhang masarap," sabi ni Lia. Pinipigilan ang tawa. Umupo si Amihan sa silyang katapat niya. Sa isang saglit, tiningnan lang nila ang isa't isa. Sa kanyang mga mata, nakita ni Lia ang pasasalamat na hindi na kailangang sabihin. Sa mga mata ni Lia, nakita ni Amihan ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. "Ang nanay mo," panimula ni Amihan, ay nagpadala ng sulat. Sinabi niyang namimiss ka na niya. "Uuwi ako para dalawin sila sa susunod na linggo," sagot ni Lia. "Sasama kami." Mabilis na sabi ni Amihan. "Gusto ng mga bata na makita kung saan ka lumaki. At gusto ko rin." Ang simpleng pangungusap na yon ay may mas malalim na kahulugan. Gusto kong makilala ang mundo mo. Gusto kong maging bahagi nito. Tumango si Lia. Isang mainit na damdamin ang kumalat sa kanyang dibdib. Siguradong matutuwa sila. Maya-maya, lumabas ang 5 bata mula sa kusina. Dala-dala ang kanilang mga plato ng sunog na pancake at umupo sa damuhan sa paligid nila. Nagsimula silang magkwento tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na yon. Gusto nilang paliguan ang bago nilang tuta, tapusin ang kanilang treehouse, at magtanim ng mga bagong bulaklak sa hardin. Ang hardin. Ang dating lihim na hardin ay hindi na lihim. Ito na ngayon ang sentro ng kanilang mundo. Pagkatapos ng bagyo, si Amihan, kasama ang mga bata at si Lia, ang naglinis nito. Sila mismo
Ang nagtanim ng mga bagong rosas, mga bagong sampagita. Habang pinagmamasdan ni Amihan ang eksena, si Lia na tumatawa sa isang biro ni Luningning, si Sinag na tinutulungan si Liwayway sa kanyang pagkain, napagtanto niya ang isang bagay. Ang Hacienda de Silangan ay nakatayo pa rin. Ang mga pader ay muling itinayo, ang bubong ay inayos. Ngunit hindi na yon ang kanyang tahanan. Ang kanyang tahanan ay ang 6 na taong ito. Ang kanyang tahanan ay ang tawa ni Mutya, ang mga kwento ni Dalisay, ang talino ni Luningning. Ang kanyang tahanan ay ang tapang ni Sinag at ang pagtitiwala ni Liwayway. At ang kanyang tahanan ay ang tahimik na lakas at walang katapusang pagkalinga sa mga mata ng babaeng nagligtas sa kanilang lahat. Tumingin si Lia sa kanya na para bang nabasa nito ang kanyang iniisip. Ngumiti ito. Ang ngiting iyon ang nagsasabing, nandito na tayo, umuwi na tayo. Ang dating mansyon na puno ng yaman, ngunit walang kaluluwa, ay isa na ngayong tunay na tahanan, isang tahanang binuo hindi ng semento at bato, kundi ng pagpapatawad, paghilom, at isang pag-ibig na kasing liwanag ng bukhang Liwayway pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa anumang material na bagay. Ito ay nasa pagmamahal na ibinibigay natin, sa pagkalingang ipinadarama natin, at sa pamilyang ating binubuo. Pamilyang pinag-isa hindi lang ng dugo, kundi ng puso. Ipinakita sa atin ni Ligaya at ng pamilya Montemayor na kahit ang pinakawasak na tahanan ay maaaring muling buuin at kahit ang pinakamalamig na puso ay kayang painitin ng tunay at wagas na pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Ligaya. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, o kung may gusto kayong imungkahi na kwento para sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong tinig ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang pinakamagandang tahanan sa mundo ay ang tahanan kung saan naghahari ang pagmamahalan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.